Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Manat Bay at ito na nga, grabe, bumigay na ho si VP Sara Duterte. Nako, patay tayo dyan. Politalak, usapang bayan, diretsong banat. Politalak. Alam nyo mga kababayan, hindi ho ito biro dahil talagang makikita natin dito ang mga nangyayari habang palapit ng palapit ang eleksyon. Talaga nga namang matindi ng matindi, pero aside from that, makikita rin natin yung matinding pagbagsak ng gobyernong ito, lalong-lalo na ho sa ratings. Hindi ko sinasabing pagbagsak yung ibagsak, hindi yun. Ibig ko sabihin ng pagbagsak, pagbagsak ng tiwala ng mga Pilipino, pagbagsak ng trust rating ni Pangulong Marcos. Ang sagwa, hindi nasusuka ako pag sinabing pagbagsak. At saka, para bagang hindi maganda sa pakiramdam yun eh. 'Di ba? Whether you like the person, presidente yan eh. Dapat sana hindi ganoon kasi bit-bit niya tayo eh. I mean, driver siya nung sinasakyan nating jeep, 'di ba? O driver siya nung sinasakyan nating bus. Hindi ka matutuwa kung bumabagsak na yung driver mo, nakakatulog na. Di ba? Ba't ka matutuwa? Nasa isa kayong bus, nasa isa kayong sasakyan. Masakit yun eh, yung ganun bang pakiramdam. Pero wala tayong magagawa, katarantaduhan nila yan eh. Nagpuyat sila eh. Kaya sila babagsak, aantokin sila. Nagigets yung ibig ko sabihin? Ganun na, hindi ako natutuwa na babagsak ang ating presidente, wala nang tiwala sa kanya ang taong bayan. Kasi hawak niya tayo eh. Di ba? Hawak niya tayo. Pero gayon pa man, kasalanan talaga niya eh. Di ba? Bakit ba kasi siya nagsalita ng 5,500 eh? Na flood control. Nagalit tuloy eh. Kasi, sinungaling ka eto sa'yo. Di ba? Ganun na nangyari. Pero gayon pa man, mga kababayan, sana, tayo patuloy na kumapit dahil alam nyo may magandang mangyayari. Ako, nararamdaman ko na. Naku, napanood nyo yung video? Kung hindi nyo napanood, panuurin ninyo. Ang laki ng namimiss ninyo pag hindi nyo napanood yung video na in-upload ko kagabi. Napakaganda nun, yung aming interview kay attorney. Kasi maganda ho yung kanya mga sinabi na doon, mamaya may mga ipi-play pa tayo dyan ng mga interview niya at mahalaga yung kanya sinasabi. Alam mo, nung nakausap namin si attorney, hindi siya nag-i-stutter, hindi siya yung tipong nag-iisip kung ano yung sasabihin. Ibig sabihin hindi siya scripted baga. Kung ano talaga yung alam niya, yun talaga yung kanya sinasabi. At hindi siya politiko magsalita, yung para bang may reservation. Wala siyang ganun. Kung ano talaga yung totoo sasabihin niya. Whether you interpret it as good or as bad, di ba? Wala siyang pakialam doon sa perception. Basta sa kanya, he will tell the truth. Let it be. Bahala na kayo mag-interpret. Basta sasabihin ko yung totoo. Yun yung mga gusto ko eh. Yan ang mga yan ang mga Duterte ideology. Yung basta magsasabi kami, bahala kayo kung tatanggapin niyo o hindi. Kasi pagkakatotohanan, tatanggapin ng taong bayan yan. Di ba? Pero kung ikaw ay nagsisinungaling, meron ka mga prepared speech, prepared something, o meron kang parabagang tinuturo sa'yo yung PR para kung paano sumagot. Eto hindi. Ang lakas na loob. Pero panoorin mo po muna natin itong nangyari kay VP Sara Duterte. Bumigay na po si VP Sara Duterte. Naku po. Di maganda, pero nakakatuwa. Ay, bakit? Ito, panoorin natin. Naiyak si Vice President Sara Duterte nang magkaungkatan ang nakaraan. What if daw? Mayor na lang ang tinakbo niya noong 2022 at hindi tumakbong Vice Presidente. Ariya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Alam mo, naiiyak siya kasi hindi niya akalain eh. Yung pag-announce niya, nakita niyo ni isang araw, diba, sa Iligan, yung pag-announce niya ng tatakbo akong presidente, that is a very risky move. Diba? Kasi baka sabihin ng iba, ma-frustrate yung iba, apakaaga naman ito. Diba? Kasi alam naman natin yung iba, alam natin yan sa kasaysayan ng Pilipinas eh. Diba? Na hanggang kaduluduluhan bago mag-declare na tatakbo, para nga naman hindi atakihin, hindi siraan, at the same time, alam mo yun, merong suspense, ika nga, di ba? Pero si VP Sara Duterte, unique eh. Kung yung tatay niya, huli, magsabi. Di ba? Ano pa nga ano tawag doon? Yung substitution pa, huli. Eto, sobrang aga. Hindi natin alam kung tatanggapin ng tao, pero grabe ho, doon sa Iligan, dito sa Davao, talaga nga naman yung response ng tao, nakakaiyak, nakakaluha. I cannot imagine kung paano magiging rally ni VP Sara Duterte. Honestly, alam niyo kung bakit? Kasalanan nito ni Marcos eh. Kasalanan nito ni Marcos, kasalanan to ni Romualdez eh. Masyado nilang inape si VP Sara Duterte. Pagkatapos, tingnan niyo yung picture Pagkatapos mag-giveaway ni VP Sara Duterte kay Marcos, pagkatapos na mag-giveaway at tulungan, dalawa yun, mag-giveaway, siya na muna tumakbong presidente, at tinulungan niya si Marcos, tapos ganito ang gagawin kay VP Sara Duterte, ganito ang gagawin kay Pangulong Duterte, na alam naman natin yung tao talagang ang pagmamahal kay Pangulong Duterte wagas, tapos babastusin mo yung matanda.
yung inilagay mo nahuhuli sa kanya ay isang buwakan ng inang bastos? Sa tingin mo yung tao hindi nakikita yun? Yung mga hindi ko nga kilalang nasa politika nagko-comment eh. Mapa Gen Z, mapa Gen X, lahat ng generation na hindi sila involved in politics ha. Pero nung nakita nila si Pangulong Duterte na kinidnap at dinala sa dahig, sila mismo umiyak yung puso eh. Tapos pagkatapos doon, inaapi mo pa yung anak. Pagkatapos mong apihin yung anak, sana kung gumaganda ang buhay nila. Eh hindi eh. Putang ina, walang perang pampagamot dahil ninakaw ninyo sa PhilHealth ang pera. Nagkamatay-matay na ang tao dahil sa pagnanakaw ninyo sa PhilHealth. Doon sa flood control, inubos ninyo ang pera na sana mapapakinabangan ng taong bayan. Ang ganda ng bill, ipinatigil ninyo dahil lang kayo ay mga ganid sa kapangyarihan. Ano pa? Yung sanang classroom na makakapag-aral ang mga bata, ano ginawa ninyo? Pati yung putang ina nyo, ninakaw nyo. Tapos e-expect ninyo na matutuwa ang taong bayan sa inyo dahil sa putang inang 20 pesos na kadiwa na bigas na yan? Leche kayo. Kasi hindi lang kayo bastos, binabuhin nyo talaga. Tinigil nyo lahat ng proyekto. Nung natapos yung proyekto ni Duterte, inangkin nyo pa. Diyan kayo kabastos. Tapos expect nyo yung tao matutuwa sa inyo, mga animal kayo? And i-expect ninyo na sila ay magdidiwang sa inyo, mga ulul. Kaya yung, alam mo, yung response ng tao ngayon kay VP Sara Duterte, galit yan sa administrasyon ni Marcos. Galit yan sa pinaggagawa mo, Marcos at Romualdez. Sa pang-aapi ninyo sa taong bayan. Tapos yung mga nagsasalita, ano ginagawa ninyo? Kinakasuhan ninyo. Ano pa? Sisiraan ninyo, tatanggalin nyo sa kamera. Si Gutesa, saan nyo dinala? Tinanggal nyo sa Pilipinas. Pinilit ninyo. Ayan ay according sa abogado ng mga Marines. Tinakot ninyo. Ano, expect ninyo matutuwa kami? Tapos putang inang pantablan nyo si Norman Mangusin? Hindot kayo? Yun ang ipagmamalaki ninyo? Unjust vexation? Ipipresenta ninyo? Pag-uusapan natin yan, mga king-ina ninyo. Alam ninyo, makinig kayo sa akin ha. Ako, alam ninyo, bad trip ako dyan sa pukin ng inang Norman na yan. Buisit ako dyan, galit ako dyan. Ilang beses din akong binanatan yung animal na yan. At binanatan ko rin yan dahil napakayabang, napakahambog. Pero yung ginawa ninyo na pagpresenta ay isang katarantaduhan. Bakit nyo ginawa yon? Itinapat nyo yun dahil dun sa lumabas yung 18 na Marines at Army. Pantapal nyo yun eh. Pantapal nyo rin yun sa interview kay VP Sara Duterte. Si Sir Jack, kinasuhan ninyo. Hindi ko kampito si Francis Leo Marcos sa busit ako dyan sa animal na yan. Busit na busit ako dyan. Pero maling-mali yung ginawa ninyong yun. Magalit na kayo, baka sabihin ng mga anti-FLM dyan, pro-FLM ako. Hindi, wala akong pakialam dyan sa buwakan ng inang yan. Ang akin, eto. Tanggalin mo yung mukha ni FLM doon. Maling-mali yung ginawa ninyo. Tanggalin natin yung mukha niya. Magpipresenta kayo because of unjust vexation na bailable naman na mas mababa pa nga yan sa cybercrime o sa cyber libel. Sasabihin ng iba, kasi marami siyang in-scam. Oo, but that warrant is not for the scam. That warrant is for the unjust vexation. Hindi yun pang scam. Kung meron ng warrant for scam, okay, go, panalo yan kasi malalim yan. Matindi yan. Pero at that time, ang warrant pa lang is unjust vexation na napakababaw. Na kinampihan ninyo si Makagago dahil tao ni Romualdez yan dati? Yan ba ang dahilan? O yung ano nyo dyan, bida-bida? Alam mo, yung mga pulis na naandun? May ilan dun, meron akong link. At ayaw nila yung ginawa. Kasi alam nilang mali yun. Alam nilang mali. Yun yung nahuli mo ng durugista, tinatakpan nyo mukha eh. Naalala ninyo? At tandaan nyo ito ha. That is slander. You know why? Kasi hindi pa naman convicted yung mama eh. Pero ang dating doon, paninirang puri na yun. Sinisiraan nyo yung mama na hindi pa convicted. Although sira naman talaga yung mama. Sira naman talaga si FLM. Pero gayon pa man, mali kasi yun eh. Kasi tandaan ninyo, ang batas ay batas. Kung ilalagay mo sarili mo doon at ganun ang ginawa, papalagan ko pa rin. Kasi nga, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, mali talaga yung ginawa na yun. Islander yun. Sinira nyo yung reputasyon ng tao, hindi pa convicted dyan. Kaya nga, tandaan ninyo, yung anak ni Rimulya, na nahulihan, di ba binler nyo ang muka? Bakit? Kasi ang dahilan ninyo, hindi pa naman convicted yung tao. O tama, hindi naman talaga siya convicted pa at napawalang sala siya. O so binler ninyo. Pero ang kaso nun, droga. Ito, unjust vexation. Hindi nyo binler. Nilabas nyo pa, pinresinta at ito pa pinakamatindi. Akin nga,
forgivable pa yung ipresenta mo siya eh. Forgivable pa kahit paano, mapapatawad pa kayo doon. Pero yung ilagay nyo si Makagago doon at tatalakan ni Makagago, asan sa libro yan? Asan sa rules and regulation yan? Napababayaan ninyo, papupuntahin nyo doon yung nag-aakusa sa kanya at mumurahin siya? Again wala akong kinakampihan dito. Ang sinasabi ko dito, mali yung ginawa nyo. Mali. Pasensya na kayo. Mahal ko ang PNP. Maraming professional dyan. Yung PNP chief natin ngayon, professional. Napaka-professional yung PNP chief natin ngayon. Sa tingin ko. Pero, bakit yung mga tao niya ganito ginagawa? Eto, kagagawan lang ba ito ng Napolcom? Sinusunod nyo lang ba Napolcom? Ako ito lang ang basa ko dyan eh. Panakip butas ito. Ginawa nila ito dahil alam naman natin maraming bullshit kay FLM. Kasama na ako doon. Ginawa nila ito para magalit kay FLM. At pagtakpan yung press con o press briefing na nangyari ng mga security ni Zaldico. Yun ang dahilan. News black, alam hindi nyo na-observe? News blackout sila that day. That day na lumabas. Sabay-sabay yan. Kasi nakamonitor kami. Lumabas yung kay Sir Jack. Lumabas yung kay Norman Mangusin. Ang focus ng media itong dalawa. Inang media yan, bayaran kasi mga animal kayo. Binulong sa amin kung sino yung media. Ayoko na lang sabihin sa inyo. Basta masarap ang tinapay doon. Eton, dalawan to, pinokus. Dito sa wala. Pero pinuna natin yun, di ba? Nagmura pa tayo nun, kinagabihan. Nagkita-kita kami, minura ko yun. Sa video. Kinabukasan lumabas. Alam nyo bakit ganun? Alam nyo ba't ganun na nangyari? Kasi meron silang PR. Meron silang PR na nagkokontrol ng istorya. Malamang sinabihan pa ito mga media, tahimik muna tayo hahanapan muna namin ng butas itong mga pangyayari. Bago kayo magsalita, wait lang. Antayin natin ang kumpas ng PR. Kinabukasan, agad-agad. One, nalaman kung kaninong plate number yung naghatid. Ang galing, ang bilis. Second, Hindi, obserbahan ninyo. Second, pinasagot kagad nila ang AFP. Tapos yung media, yun ang binalita. Kung napanood nyo yung interview namin kay Atty., napanood niyo. Yung Army, yung AFP, nakasulat lang pa lang doon, iniimbestigahan pa kung sila ba ay tunay na Marines o hindi. Pero ang sinabi ng kagad ng Army, hindi daw. Paano nila pasisinungalingan? Sabi nga ni attorney, meron kaming mga number. Kasi may number ang military. Meron silang mga number. Yung kanilang parang ID number. Hindi nila kayang pasinungalingan yan. Pero ni-report kagad kinabukasan nung buo na yung istorya na pang-defense sa kanila. Doon pa lang ni-report, na-delay ng one day. You know why? That's what you call humihintay ng kumpas sa PR. Kasi ang PR ang nagko-control ng kwento. Okay, sige. Ganyan kayo katarantado, niloloko nyo ang mga taong bayan? Ito ang resulta. Anong relationship nun? Tandaan ninyo, habang tinatarantado ninyo ang taong bayan, habang tinatarantado ninyo ang mga netizens, ito ang nagiging resulta. Overwhelming support kay VP Sara Duterte. Ako nga, ang dami kong kilala Hindi sila maka Duterte. Nung nag-announce si VP Sara Duterte, sabi nila, ito na. Ito nang aayos. Nakita niyo yung mga kalye survey? Gusto nila? Si VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nila, gusto na namin maayos. Mas gusto namin yung nakaraan ng presidente yung tatay niya. Dahil nga, kasalanan talaga ni Marcos Soto at ni Romualdez. Binaboy niyo Pilipinas. Kasalanan ninyo. Binaboy niyo Pilipinas. Kaya yung mga tao, kumakampi na ngayon kay VP Sara Duterte. Kayo may kasalanan nito. Hindi pa man nagsisimula ang speech ni Vice President Sara Duterte, naging emosyonal at naluha na siya sa harap ng mga Davaoenyo. Nangyari yan sa dinaluhan niyang event sa Philippine Association of Local Government Accountants sa Davao City. Nang magsimula na siya, muling naiyak ang bise. Bigla raw kasi siyang nangulila sa lungsod at sa buong Mindanao. Kita na ko sa mga kauban. Kaya sa football. Nostalgic ko. Na pati na ko. Kami nga sa Mindanao. Tanong pa ni VP Sara, paano raw kung hindi na lang siya tumakbo sa pagka-vice presidente noon? Try ko. Ako kaugalingon nga. Makaganina, nauna ko sa ako ang kaugalingon. Kung sa tao, may daga na lang ko mayor. Wala na lang ko nidaga ng vice president. Unang naging vice mayor ng Davao City si Sara noong 2007, kalaunay ilang beses siyang nahalal bilang mayor. 2022 naman ang tumakbo at manalo siya bilang vice president kasama ang kanyang katandem at nooy ka-unit team na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit na-miss niya raw ang Davao City, paglilinaw niya, Yo, wala na, finish na. Finish na. Di ba? Ano na yun? Sabi niya tatakbo siyang presidente. Finish na. Okay na lang pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan. Yo!
Hindi na nagpaunlak ng panayam si VP Sara matapos ang event. Halos isang linggo na mula nang inanunsyo ni Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Matipid ang naging reaksyon dyan ng Malacanang at sinabihan siya ng good luck. Parang kayong media, matipid din kayo, hindi kayo nagkomento doon sa napakagandang interview ni VP Sara Duterte. Ano, inggit? Inggit ba yun? O talagang ano lang kayo? Ayaw nyo lang yung mga magagandang balita. Ewan ko sa inyo. Yan. Anyway, kita nyo naman, di ba? Ito yung sinasabi natin na napaka madamdaming ng ating Vice President. Kasi alam mo ito sabi nga nila, bakit si Vice President para atang ma-emotional? Alam mo, sa totoo lang, tama naman. Sometimes talaga you have to be strong when emotionally strong when you are a leader. Pero somehow, sabi ko nga, that softness of heart is something na it shows something. Na yung kanyang compassion, yung kanyang pagmamahal, ay kitang-kita mong nandyan. Nakita naman natin yung tapang ni VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte, kung tapang ang tapang, nakita ninyo humarap sa camera. Nagto-throwback nga yung mga video niya ng Quadcom. Tangina, hindi makaimik yung mga congressman, parang tuta eh. Diba? Kita niyo yung tapang ni VP Sara Duterte. Pero dahil talaga sa tindi ng pagmamahal niya sa mga kababayan niya, ganito yung kanyang emotion eh. Talagang love for the country. VP Sara Duterte, ibawi mo kami. Yun lang, sa akin, yun lang pinakaminsay ko. Ibawi mo kami. Dahil, alam mo, kasi para magkaintindihan tayo, panoorin nyo yung video kahapon. Napakaganda ng video eh. Panoorin nyo. Bago nyo ito ituloy, stop nyo muna to, i-play nyo muna yung video kahapon, yung Vox Populi kagabi. Meron kaming exclusive na naman na interview ng matagal, 2 oras na interview yun doon si attorney. Panoorin nyo na maintindihan ninyo yung sinasabi ko pagdating sa mga nangyayari sa bayan natin. Alam mo ba, sabi nga niya sa BSP na mismo nagsasabi, pag ganun, pag tayo in 2 years, lulubog talaga tayo. This is not a joke. Hindi na ito joke. Yung paglubog ng bansa natin, every one of us, it's either baka wala ng kuryente, wala ng tubig, wala ng mga negosyo. Bagsak na talaga, sobra. Bakit? Marami mawawala ng trabaho. Marami nagsasasara mga factory, mga negosyo. Dahil nga, kitang-kita nila yung corruption. And ladies and gentlemen, if we're not going to do anything about this, wala mangyayari sa bayan natin. Di ba? Again, constitutional and lawful ang aking panawagan. Constitutional and lawful. Dapat na po tayo mag-ingay. Kasi ganito yan eh. Ano ba ibig sabihin namin pag nananawagan yung mga sundalo? We have to put pressure in the government. Put pressure sa mga institution. Halimbawa, kasi tinatanong ng iba, bakit daw ba nagsampa pa sa ombudsman? Kasama nga daw di umano yung ombudsman na dating DOJ secretary. Wala talaga tayong pag-asa at alam naman natin, isa pang tuta ni Marcos yun. Wala talaga tayong pag-asa. But still, ladies and gentlemen, that's due process. That's the right thing to do. So anong gagawin natin bilang mamamayang Pilipino? Put pressure to these people. If we can rally in front of the ombudsman, let's put pressure. If we can rally in front of the Congress, let's do it. Let's pressure them. Diba? Yun yung sinasabi kanina eh. Kaya panuurin ninyo. Napaka detalyado yung sinasabi ng attorney. And read between the lines. Let's pressure them. Naggawin ang tama. Ayusin. Kung gusto nilang tumagal ang kanilang reputasyon, ayusin nila yung trabaho nila. Paano nila ayusin yan? Let's put pressure. Alam mo, eto, bibigyan ko kayo ng tip. Ilang beses na nangyari sa akin to. Hindi lang isang beses. As a matter of fact, a proof of this is my libel cases. Alam niyo ba kung bakit itong mga politiko na to nagla-libel cases? Aside from they want to disturb me and they want na maglabas ako ng pera, dahil sa nasasaktan sila. Alam mo, itong mga public official na to, mga pusong mamunyan. Mukha lang silang tapang-tapangan pero pusong mamunyan. Especially pag nakikita nila yung totoong tao ang bumabanat sa kanila. Yung mga OFW bumabanat sa kanila. Nakikita nila yung pressure. Remember, these people needs your vote. So if they're seeing yung mga tao, ganun ang reaction sa kanila, tinan mo nga si Stella Kimbo. Nagtanggal ng Facebook. Pwede naman hindi siya magtanggal. Bakit siya nagtanggal? Ba't siya nag-deactivate ng Facebook? Tinatamaan eh. Nasasaktan. Or, baka may ebidensya siyang na-upload na maaring hugutin mula sa kanyang Facebook account. Kaya, naglinis muna siya ng Facebook. Pero I'm sure, ito yung kwento sa akin ng mga tauhan, ng mga nagdemandang politiko sa akin. Kasi Banat Bay, masyado silang tinamaan sa sinabi mo. Masyado silang nasaktan. Sabi ko, bakit? Totoo kasi yung sinabi mo. Ganun ba? Sabi ko nga So, mahinang nila lang pala sila. Konting mo lang, bakit di nila ayusin? Yun na nga syempre, lulong sa kapangyarihan Kaya kita ninyo, sino yung mga nagdedemanda sa akin na kunwari tapang-tapangan? Di ba?
Sino-sino yung mga yun? Alam mo yung mga hindi wala sa politika na pag nakakausap ko, nakakakwentuhan ko at pag nalaman nila kung sino-sino yung mga nagdemanda sa akin, nagugulat sila, sino ka ba? Ako rin, sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit. Sino ba ako? Hindi, mantakin mo ha. Name it. Kung sino yung sip-sip dyan, name it. Lahat sila nagdemanda sa akin. Kasi nga, bakit to? Hindi ko to kinikwento para magbida-bida ha. Hindi yan ang purpose ko. Bakit ko kinikwento ito? Isang salita lang ako eh. Isang tao lang po ako. Imagine niyo lahat tayo, ganun ang bati ko sa kanila. Imagine niyo yung impact nun. Hindi naman ibig sabihin dahil magaling lang ako bumanat eh. Hindi. Marami tayo eh. As long as you stick to the truth, that truth will surely hurt. Ulitin ko ha. Pag totoo, masasaktan ka. Hindi mo kailangan gumaling bumanat para masaktan ng mga politiko. Ang kailangan mo lang, katotohanan. Dahil tanungin kita. Pag yung asawa mo sinabi kang bad breath, at totoong bad breath ka, di ba masakit? Tama, mali? Ah. Pero kung tinawag kang, bayot ka siguro, yari yung asawa mo. Papalupaluin mo na yan. Tama, mali? Kasi hindi ka bayot. Tama? Pero pag sinabihan ka talaga ng masakit, di ba sa awayan? Pagka nag-argument ang dalawang mag-asawa, talaga alam mo naman yung babae, minsan, sorry pasensya na sa mga babae, pero hindi naman lahat. Yung mga babae talagang yan maguhukayan, kasi hindi sila makapanakit physically. Kung nananakit ka physically, ay tigil mo yan, mali yan. Pero yung mga babae na nananakit hindi physically, verbally, maguhukay yan na maguhukay ng ikakasakit ng puso mo, at yung ikakasakit ng puso mo ay yung katotohanan sa'yo. So what do I mean? Your words has power. May kapangyarihan ang iyong salita. So anong ibig ko sabihin? Murahin mo ba yung politiko? No, that's not what I mean. Tell it sa kanilang pagbumuka. Sabihin mo ng diretso. I-comment nyo sa page nila kasi dati, ang encouragement, sulatan yung mga congressman. Diba? Para makarating sa kanila yung hinaing nyo. Kasi dati wala pa ng mga social media. Sulatan natin yung congressman natin, ibigay natin. Maaaring hindi nga nila basahin nyo kung gagawin mo ngayon yan. Pero subukan ninyo mag-comment sa mga post nila. Again hindi ko sinabing murahin. Mag-comment and criticize them and tell them managot ka sa ginawa mo. Ipaliwanag mo kung totoo ba ito. Ipaliwanag mo, sumagot ka with evidence. Kasi nga, alam mo, antindi ng banat ni attorney at lahat ng nalalaman nitong mga sundalo na ito. Antindi. Pag pinanood nyo nga yung video kagabi, yung Vox Populi, panoorin nyo sa channel ko, siguradong detalyado, Brad. Details. Hindi ito yung tulad ng akusasyon ni Trillanes na alam mong imbento. Ito, details talaga, meron. Plaka, ginagawa, lalo na nung off the air na kami, yung wala na sa himpapawid yung video, wala nang live. Naku po, ang dami naming nalaman. Kilala ko na yung mga bayarang operator. Kaya pala naman. Mapapansin mo yan pag ganun-ganon ng yan eh. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pag ganun-ganon ng ng prinsipyo. Pag ganun-ganon. Meron kasing ibig sabihin, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo panghawakan nyo lang ang katotohanan Eto punta tayo ng bahagya dito sa ICC. Ang ganda kasi nitong nangyari sa ICC kanina Okay, panoorin natin. Muli tayong kumuha ng update sa Day 3 ng Confirmation of Charges hearing ni FBRRD. Nasa The Hague, Netherlands, si Kevin Manalo. Kevin, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, alam mo mayroong 4 na argumento na ginamit ang depensa para buweltahan ang mga argumentong inilatag ng prosekusyon. Isa-isahin natin at ibangga punto por punto. Una, noong February 24, sabi ng prosekusyon, consistent, coherent at malinaw ang intensyon ni Duterte base sa kanyang public speeches na supilin ang mga hinihinalang drug users sa bansa. If there is a gun, shoot him in the head, kill him. Ang sagot naman ngayon ng depensa, dapat basahin ang mga speech na ito ng buo at hindi cherry-picked o piling-pili lamang dahil sa mga speech na ito ni Duterte ay meron siyang babala sa mga pulis na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Do not kill if you are not in danger of losing your life. Pangalawa, sabi ng prosekusyon, pasok sa crimes against humanity ang kaso. May killings ng mga sibilyan, ito ay widespread at sistematiko at bahagi ng isang Grabe, tablado sa lahat sila doon sa sinabi ni Kaufman, state policy. Ito yung Command Memorandum Circular No. 16, 2016 o mas kilala natin bilang Project Double Barrel, yung may Oplan High Value Target at Oplan Tokhang. Ang buwelta naman ng depensa, hindi umano widespread kung sa Davao lang nangyari. Wala umanong koneksyon ang 49 incidents na pinakita ng prosekusyon kung saan masasabing malawakan at sistematiko ang mga insidente ng pagpatay. Hindi rin daw mga sibilyan ang targeted population, kundi mga suspected drug users. Ito daw ay Remember, sinasagot lang niya dito punto by punto yung sinasabi nung nagpo-prosecute. Okay? Sinasagot niya punto by punto random o kaya yung mga nanlaban. Sabi pa ni Kaufman, hindi binanggit ng Office of the Prosecutor na sa Project Double Barrel, ito ay alinsunod sa batas at may polisiya at guidelines sa proper conduct.
Ang tindi nun, ano? Ginagamit pa yung salitang, yung double barrel na yun. Hindi nila alam. Ay, nasa batas yun ng Pilipinas. So the president is just following the law. Di ba? Sabi ng prosekusyon, ang hawak nilang ebidensya ay sapat, may mga testimonya, dokumento at iba pa na nagpapakita na may pattern ng pagpatay at karahasan, may diagram din kung saan makikita ang ugnayan ni Duterte sa mga co-perpetrators at kung paano ibinababa ang utos ng pagpatay. Paliwanag ng depensa, gumagamit lamang daw talaga si Duterte ng hyperbole o rhetoric sa kanyang speeches at hindi raw dapat ituring na state policy. Wala rin daw direct order na nagsasabing barilin ang mga suspect. At pang-apat, sabi ng prosekusyon, may criminal liability si Duterte bilang indirect co-perpetrator. May common plan para patayin ang mga suspected drug users at may control si Duterte sa isang organized structure, yung tinatawag na Davao Death Squad. Sagot ng depensa dyan, walang plano para patayin ang mga suspected drug users dahil lehitimo umano ang mga operasyon. Ang salitang neutralize ay hindi raw nangangahulugan ng pagpatay. Pinabulaanan din ang Davao Death Squad, ito umano ay imahinasyon lamang. At pinaliwanag din nila na ang tukhang nangangahulugan nito na pagsuko at hindi pagpatay. In summary, para sa prosekusyon, malinaw ang intensyon na pumatay, may ebidensya ang state policy na pumatay at hindi one-sided ang investigasyon na suportado ng credible na evidence. Ang restback ng depensa, ang investigasyon ay biased, hindi kumpleto at na-influensyan lamang ng pamumulitika na pinalawig ng sensational na pagbabalita ng media. Willard. Kevin, may nabanggit ba ang depensa doon sa mga namatay na mga minor de edad o mga bata? At least doon sa first session ng submission on the merits. Meron ba silang sagot doon? Willard, wala silang sagot doon. At yan ang aabang natin sa second session kung mabubuksan itong issue tungkol doon sa sinabi ng prosekusyon na tatlo sa mga biktima ay mga bata. Doon yan sa count 1. Doon din sa count 3, meron ding mga bata na isama dyan sa listahan ng mga ebidensya na napatay. Pero let's see sa second session kung mababanggit itong mga kasong ito, Willard. Maraming salamat sa update, Kevin Manalo. Nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa Grabe. bilyon na... Di ba? Kita ninyo kung gaano yung nangyaring magandang pagsagot ni Kaufman doon sa bawat details na pinupukol ng prosecutor, di ba? Especially yung mga policy. Kasi dito magtataka hindi ba sila nag-research yung prosecutor? Ginagamit nilang pangtabla kay Pangulong Duterte o pang-akusa kay Pangulong Duterte yung batas na pinatutupad ni Pangulong Duterte. At yung cherry pick, yung cherry pick na yun. Di ba? Yung pinipili lang yung gusto nila na salita. Hindi ba nila pinanood yung buong speech? Alam mo, duda ko dito sa mga prosecutor na ito. Finifeed lang sila ng mga makakaliwang mga komunista dito. Tanga yung mga yun Hindi na nga nag-aaral yung mga animal na yun Lalong-lalo na yung sibunganga, yung mukhang tilapia. Walang alam yun I mean, di ba, again, a text without a context is a pretext. Sabi nga Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw nag-quote ng something, siguraduhin mo yung buong context. How would you know the whole context? Kailangan mong basahin yung entire speech. Kasi paulit-ulit niya sinasabi doon na pag kayo ay hindi sumunod sa batas, kayo ay mananagot sa akin. Pero nakalagay din doon. Pero pag kayo sumunod, akin yan, sagot ko kayo. Inisa-isa ni Kaufman yung mga sinabi ng prosecutor na pang-akusa kay Pangulong Duterte. Sinagot niya isa-isa. Ito pa yung kasama yung speech na yan. Patay, sabi kong galing itong maman to. Di nakakatuwa kasi, di ba, alam naman natin, nagkaroon ng... sorry to say, wag ko kayo magagalit. Wala po ako sinisiraan dito, wala akong pakialam doon sa mga vlogger. Pero tandaan niyo, siniraan ito ng mga vlogger noon Itong si Kaufman. Ang dami pang ginawan. Sabi ko siguro to si Kaufman, sasabihin talaga nito sa utang. Mga Pilipino, chismosa, no? Nagtatrabaho ko dito na maayos. Inilagay ako ng pamilya, tapos gagawan ako ng chismis kung ano-ano pang eksenang sasabihin sa akin. Tingnan niyo ngayon, pahiya silang lahat. Kasi ultimong si Panelo, sinabi niya alam mo kung kilala ninyo si Panelo, pasensya na, huwag kayo magagalit, pero kung kilala ninyo si Panelo, isa ito sa pinakamataray na abogado. No, hindi ako nagbibiro. Kaya nga sila nag-aaway hindi naman nag-aaway, ganun na nga, wag na nating pagandahin. Kaya nga sila nag-aaway ni Roque. Kasi prangka itong tao na ito Pag hindi niya kursunada ang galawan, hindi niya kursunada. Yari ka. Totoo. Yan si Yan si Roque. Ay si Panelo. Pero kanina nung tinanong, sabi ba sa kanya, what can you say about Kaufman defense? Alam mo, sabi niya talaga, he did not disappoint me. Wow. Gago! Hindi totoo. Yun ang sinabi niya. He did not disappoint me. Ibig sabihin talagang kasi daw, inisa-isa niya at talagang alam mong nag-aral. Nasagot niya isa-isa. Di ba? At saka sinabi niya, malamang, nakikinig siya sa akin. Yan ang gusto ko sa'yo, Atty. Panelo. May magagalit na naman dyan, patay kang bata ka. Polita lang.